Sa bawat ikot ng mundo, tumatakbo ang oras papalapit sa katapusan ng ating istorya. Ikaw, ako, lahat tayo ay may naaayong hangganan. Tatapwat, bakit tila sa bawat patak ng segundo, lulong tayo sa sistema ng mundo na unti-unti tayong pinapatay sa hirap, mga responsibilidad sa trabaho at sa pamilya. Hanggat humihinga pa, kailangan natin kumayod para sa iba. Ngunit, paano naman ako? Kailan ba ako magiging masaya? Pearl? Halika. Upo ka muna dito. Ito mo na mga toys mo. Maglaro ka lang muna dyan, ha? Beatrice! Oh. Hindi pa rin kayo nagkakaayos? Anong ibig mong sabihin? Kayo ng asawa mo. Hindi ako babalik sa lalaki nila. Beatrice naman. 3 buwan. 3 buwan na kayong naninirahan sa bahay ko. Para saan? Para sa maliit na di pagkakaunawaan? Ha? Maliit? Yung pangangabit niya? Maliit na bagay ba yun? 1 year, ate! 1 year! 1 year ko ding tiniis yung pangaliwa niya. Tiniis ko yun dahil sa anak ko, si Pearl! Ang problema kasi sa'yo, wala kang karanasan. Oo, inaamin ko. Sa 34 kong pananatili dito sa mundong to, wala akong karanasan sa pag-ibig. Sa trabaho kong to, marami na akong nakapanayam ng mga kapuspalad. Naghahangad na pati sila'y maambunan ng trabaho para maibsan man lang ang kalam ng kanilang mga sikmura. At dahil din sa trabahong to, una ko siyang nakilala. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Tingin ng iyong resume. Mag-apply po sana ako ng trabaho. I-recommend po to ng kaibigan ko. Nakapasok po siya sa trabaho sa pier nang dahil po sa inyo. Kaya, Karpintero po ako. Nabuwag lang yung dati kong team. Kaya, eto. ilalagay kita sa construction site bilang laborer. Subalit 3 araw sa isang linggo, 300 hanggang 400 pesos ang iyong magiging sahod. At saka depende na rin sa magiging resulta ng iyong trabaho. Ano sa tingin mo? Malaking bagay na po yan, ma'am. Maraming salamat po. Magkakapagsimula ka na bukas. Makalipas ang ilang araw ay abala kami sa kanya-kanya naming trabaho, kaya wari na waglit na rin sandali sa aking isipan ng una naming pagkikita. Martes, Huwebes at Linggo. Yan ang mga araw na schedule niya sa trabaho. At ako naman, kung alas sa opisina, Ay, ma'am. Napadala ko kayo. ay madalas na sa construction site para kausapin ng foreman. Yes, ma'am. May kilala ka ba dito? Huh? Wala. Wala akong kilala dito. Sige, ma'am. Gagawin ko kung anong makakaya ko. Ibalik mo na ako doon. Sige, ato. Trabaho lang ang lahat ng iyon. Pero kung tutuusin, Mr. Reyes, anong ginagawa mo dyan?
Hindi naman sa ganon, pero salamat pinagtanggol mo ako. Nararapat lang yun, no? Ginawa ko yun para sa lahat, hindi lang para sa'yo. Di ko lubos akalain na kaya ko makipagtawaran ng sweldo para sa ibang tao. Lalong-lalo na para sa kanya. Ngunit, pagkatapos ng araw na yun, ay bigla siyang nawala. Bigla na lang siyang hindi mahagilap ng kahit na sino sa trabaho. Ginawa ko ang lahat para makontak siya. Partly dahil yun ang trabaho ko. Pero may malaking parte rin sa akin nag-aalala para sa kanya. Dahil baka may nangyaring di maganda. Nananabik na makita siyang ulit kahit na sa 3 araw sa 1 linggo man lang. Pero wala. Halos 1 linggo na ang nagdaan. Ni anino niya hindi namin mahagilap. Habang nadadagdagan ang araw ng pagliban niya sa trabaho, nadadagdagan din ng pag-aakala kung kailan may di na kami muling magkikita. Ng isang araw. Magandang hapon po, Miss Miares. Kita kita. Pasensya na po. Kita ang sinsiro sa kanyang mga mata. Ngunit, Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na maulit. Sadyang emergency lang po kasi. Ibig kasi ng anak ko. Ano? May anak ka na? Paano? Kasal ka na ba? parang bomba ang pasabog na hatid niya. Hindi kami kasal ng isa ina ng bata. Mr. Reyes, mahalaga ang impormasyon na yan. Sana sinabi mo yan sa amin sa una pa lang. Sa sandaling yun, di lang ang sistema ng trabaho ang nagiba. Sige, okay lang. Maunan ako sa iyo ha. Kailangan ko din kasi umalis. Kundi, dinig din ang unti-unting pagwasak ng namumuong pag-asa sa puso ko. Pasensya na kung nakala mo nagsinungaling ako. Bago ka mag-react, di ko talaga sinasadya mga pangyayari. Oo, hinabol kita upang magpaliwanag ang side ko. Pasensya na talaga. At that exact moment, alam kong may malaking agwat na nakapagitan sa amin at unti-unti namin itong tinatawid. Oo, inaamin kong ni minsan ay di bumagal ang tibok ng puso ko at alam kong ganoon din siya sa akin. Kung kaya't sa nakakaligaw na kadiliman ay hahayaan ko muna ang aking sarili, atraksyon man ito o tunay na pag-ibig.